Magandang araw mga kakwentuhan. Naatay pagkahimuon nga game, pero para na sa atong mga viewers. Naatay i-post ang mga special words, questions, or items during the airing of this interview and future interviews. And while showing off the episode, magko-comment kami ng instructions. Kung sino ang swerteng mabunot na may tamang sagot, tagaan namo og prize worth 300 pesos via GCash. Kaya sugod karon, make sure na mapanood nyo ang buong episode ng Kwentuhan with PM Roslyn. I am from Biliran District Engineering Office. I am working in Biliran Office. I am a DPWH employee and I can do whatever other district can do. Yun ang sabi ko sa kanila. Thank you, Lord! Meron na rin na kuryente iba! Grabe pala ito. La la la, Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Roslyn, la la la, Roslyn, ating kaibigan. La la la, Roslyn, Tara, kwentuhan tayo. La la la, Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Maayong adlaw mga Biliranon. Ako po ang inyong abal lingkod as board member Roslyn Espino Paras. Narito na naman po tayo sa isang episode ng ating Kwentuhan with BM Roslyn upang makapagbigay ng impormasyon na pwedeng pagkunan ng inspirasyon at kaalaman tungkol sa mga nagkalain-lain na kaganapan ug personalidad sa ating mahal na probinsya ng Biliran. Mga kaigsuunan ko, please help me welcome our guest for today. Way lain kundili si Engineer Irwin Antonio, ang atong District Engineer sa DPWH Biliran District Engineering Office. Magandang araw, Engineer Antonio, and welcome to Kwentuhan with BM Roslyn. Ngayong adlaw kami po, Ma'am Roslyn. Thank you very much for inviting me for this talk po. Yes. So, let us first get to know better the person behind video na lang nga akong itatawag, sir, ha, sa Biliran District Engineering Office. So, Engineer, baka pwede naman pong ikwento sa amin ang journey mo. Your, what you, how do you call this? What you've been through para marating ang pagiging district engineer sa Biliran. Para tong life sharing. Yes! Kaya it will serve as an inspiration to our viewers. Actually, ma'am, I am an Ormoc Canon. We are three only, ma'am, in a family. Yung family na Antonio is siguro mga dalawa o isang pamilya lang doon sa Ormoc City because my mother is from Cebu and my father is from Cavite City. Okay. So ngayon, yung pag napadpad na yung lolo ko doon sa Ormoc, kaya nagkaroon siya ng anak, then doon kami pinganak. Pero talagang Ormoc Canon na po kami. We live in a small place in the city, center of Ormoc po. Then we were renting a house for 24 years. Yung father ko is just a lowly government worker, kaya nga sabihin ko sa iyo na talagang we really are doing everything para to make both ends met. I can remember po, ma'am, yung bata pa kami na ako po ay pupunta doon sa mga basurahan early morning para magkuha kami ng mga, kasi meron kaming kapitbahay na yung bang bikiri, ma'am, ba, yung bang mga uling doon, yung mga charcoal doon na itapon doon sa basurahan, kunin namin doon para gawin namin pang plancha din. Ay, yung mga sinuunang, Yes. alam ko, yung mga planchang dati, di ba, nilalagyan ng uling? Yes po, yes. Alam ko yan. Then, yung mga newspaper naman na mahingi ko sa mga tindahan, ginawa ko po yung parang wrapper sa mga daing. Kaya I'll be selling that one in the market para pagbalik, meron kaming ulam sa bahay tuwing Sunday. Kasi yung sahod ng father ko, hindi man masyadong malaki. Then comes a time that I really strive kasi naging scholar po ako. Wow. Tatlo kami, ako yung pinakayagis. I'm the only son, kaya nag-scholar po ako. Natapos ko yung college, yung high school life ko. Then, sa totoo lang, I don't want to be an engineer talaga. Because yung papa ko, naging CPA siya po in the late years na mga siguro, mga 42 years old na siya. Then ako din, sabi niya, you have to take engineering kasi yung mga kapatid mo, they are on the business side, mga sa commerce, ganun-ganun. Sabi ko, ano bang makuha ko sa engineering? Sabi niya, you're a scholar man, so kailangan ka magkuha ka ng scholarship sa San Carlos. So, kumuha po ako ng engineering sa University of San Carlos sa Cebu City, 1980.
Then yun talaga ang training ng father ko. Every year, kasi may summer class man po, yung summer job pala, tatrabaho pa ko ma'am lang piko pala. Yung bang liberal talaga ba, yung bang piko man Piko pala. Yes, pala. oh, then Saan po yan? doon sa Ormoc City, kasi my father is connected to the city engineer's office. Okay. Then, ang mangyari, ma'am, every time na magpiko pala ako, puntan ako ng father ko doon sa field, sabihin niya, tingnan mo ang nangyari sa iyo, you're a first year college student, pero ang hawak mo yung Piko or pala. So, kailangan you have to strive para mag-aral ka mabuti. So, hanggang naging third year ako, every summer po, nagtrabaho ako doon sa surveying, parang ganun. Then, nang malapit ako mag-graduate na, sabi niya, magtrabaho ka na doon because you are already a half engineer. Sabi niya sa akin, pinapasok ako doon. Then at that time na mag-review na ako, talagang pinaliop ako ng father ko. Sabi niya, kasi siya man yung accountant Para doon na, makafocus ho kayo you sa have to review. focus to your review. Kasi sabi niya, alam mo anak, when I was kuno, kaya late ako naging CPA because nagtrabaho din siya doon sa government. Hindi siya nag-take ng board kasi may sahod naman siya. So, yun ang nangyari. You have to take the exam. Take ako na exam, ma'am. Pumasa man ako. Then sabi niya sa akin, you are at your own na. Sabi ko naman sa sarili ko, anong mangyari? Civil engineer nga ako. Wala pa naman akong trabaho. How could I really support myself? So, I was the youngest then of my class because I started po sa classroom at the age of 5. Wow, okay. So, kaya natagalan yung pag-release ng ng license ko kasi I graduated and passed the board exam at the age of 20 po. Then hindi man pwede ibigay yung kuhan ko. Bakit ho? Kasi ma'am, Hindi at Ilang age, was there like dapat ganitong age ka bago 7, mo? kasi at supposedly 21 or 22 bago ibigay yung kuhan mo, yung Really? license mo. Then I passed man the board exam at 20 years old pa, kulang pa talaga. So, Hinintay niyo pa po? o hinintay ko pa, pumunta ako dun sa PRC, sabi niya mag-antay ka ng mga 6 months, pwede maibigay yung license mo. Then, at that time, ma'am, wala pa mang internet. So, I applied talaga yung mga sulat-sulat pa, exam. It's not in my mind to apply in the government service talaga. Ang sa akin kasi, punta ng abroad, punta ng ganito. Then, comes a time na sabi ng father ko, why not work doon sa DPWH sa Ormoc? Just pag-antay ka, so I work there. Natatrabaho na ako doon, parang may mga exam din po. Masaman ako doon sa mga international na mga examination, hindi naman ako na-hire. Galing talaga. No? So sabi ng father ko, maybe this is the time na nandito ka na. So anong nangyari, ma'am? I became a regular employee sa DPWH way back 1989. 1989. 89 pa. Inaantay ko po, nagkaroon po ng bagyo doon sa Ormoc. I think, kung alam ng mga kabataan ito, 1990 ba yung Typhoon Uring, yung malaki ang nangyari sa Ormoc City Yan na po ba yung nagkaroon ng flood po, ma'am. Flood? Yes. Yeah. 8,000 ang patay doon sa Ormoc City. At that time, being the youngest engineer, ako lang palagi pong pinaganda sa training. Sakay po ako ng chopper, parang ganun-ganun. Then, hanggang I was offered by the Japanese government to be part of their team. So, I studied flood control in Japan. Uy, nice. Pagbalik ko dito, dala ko ng mga bridge na mga seminars. Then, I was the project inspector of this 1.2 billion project po sa Ormoc City, yung flood mitigation okay. project. Oh. Then, I was thinking to go out talaga sa government because I was offered by the Japanese sa JICA na I'll be working with them. So, sabi ng father ko, huwag muna kasi baka bata ka pa. So, I waited for, sabi ko, pa, mag 12 years na pa, hindi ako na-promote. Kasi may mamatanda naman sa atin. So, after 12 years, naging engineer ako, naging construction engineer. Then, at that time, naging akong OIC Assistant District Engineer na po. Hindi pa ako naging DE. Then, after 10 years naman, I took the exam for the promotional exam. I passed the examination, kaya I was given the chance to be a full-fledged DE. A full-fledged ADI pala. Ito yung twist sa akin. If you remember yung Typhoon Yolanda, Okay. I was offered to become a district engineer sa some other places. But my father, sad to note, my late father, meron siyang pong prostate cancer. Okay. Then I was told by my father na huwag mo akong iwan dito. Kasi yung mga kapatid ko, huwag mo akong iwan dito, kung maaari lang, antayin mo ako. So I told my father, yes, hindi kita iwan pa. Namatay po siya after 2 years, wala na pong offer sa akin. Kasi walang offer sa akin. So I waited and waited po. Then hanggang dumating ang panahon po na
dito po sa Biliran, I was given the chance po, then dito na ako ngayon. So I became the OIC District Engineer last November po, 2023 po. 23. Yun po ang buhay ko po. Nalungkot naman ako dun sa dad, sa portion ng dad. Oh, there was even a question for me during sa exam doon sa Manila. Sabi ng secretary po na kampala yung Yusef, ba't ayaw mong umalis sa Ormoc? Then I told po Yusef Pasana na, sir, I have to serve first my father. Sabi naman niya, yes, the family daw po ang kailangan, pero family lang tayo. Pero hindi naman ako hindi man ako nagkaroon ng resentment kasi I think it's God's will naman po na magagaling naman yan. So my father died. I was in his side during his last breath because sabi niya sa akin, August man yun, sabi niya, Dong, maybe ganito daw, sabi niya, baka bukas na, ganun. So, yun na nga, kasi September 1 po, wala yung father ko. Wala pa sa tayo po. Well, sabi nga nila, there's always, kumbaga, light at the end of the tunnel, diba? So, everything happens for a reason, and nothing happens without God's, diba? Yes, Kumbaga, lahat nanggagaling sa Kanya. Lahat, kumbaga, sabi nga nila, diba? Bago ka pa pinanganak, nakaplano na lahat. Diba? Hintayin mo na lang. Just go with the flow, kumbaga. So, anyway, sad ako dun. Yun siya na po. Okay lang. Okay lang. We're sharing, di ba? Sharing is caring, sabi nga nila. O, di ba? Okay. So, moving forward, what personal achievement are you proud of that not many people know about? Actually, ma'am, I should be proud, ma'am, muna as a son, yung anak ako. I really serve my father and my mother also on their last breath po. Then sinabi ko sa father sa mother ko before they passed away that I will be serving my 2 elder sisters bago ako pupunta sa ibang lugar. Pangalawa po, in my capacity naman as an engineer, I graduated a course from Japan for the flood control. Then I will also bestow this kind of, I am the speaker po sa mga flood control po not only in the Philippines but also in Indonesia, then in the entire Philippines about flood control. Then I'm also the speaker for this comprehensive field engineers training po. Mag-train kami ng mga project engineers po sa entire Philippines, kasama po ko din sa mga speakers. And then for my religious side po, ako ngayon po ang pinaka-head sa BCBP po sa 6 na chapters po sa Ormoc City, Nabal at saka sa Palumpon. That's in the community side po sa akin. And then, in my family po, my achievement is like this one po. If malapatin nyo, yung asawa ko is a civil engineer, bago lang siya nag-resign pagka building official sa Ormoc, just to focus kasi kung ako ngayon sa Ormoc, papunta na ko dito, I have 2 daughters po na Engineer? doktor po. Doktor. Saka yung youngest po na anak ko is 4th year college po as civil engineering po doon sa San Carlos. Tumama rin ako. Meron din. Hindi pwede mawala eh. Usually, basta labi na mag-asawa, civil engineer, imposibleng walang Yun po ang talagang the jewel of my life po sa may inspiration natin at saka yung Panginoon natin po. So, what has been your personal philosophy in handling and leading Bideo? So, Biliran District Engineering Office. Yes. I would say that I will be a motivational leader po. Kasi when I arrived there at the BDE or the BDO, nakita ko nga, they are like diamonds po na hindi po na-polish natin. They are rough diamonds po. So I told them na huwag kang magalit sa akin if I'll be introducing some changes for improvement of ourselves po. Kasi nakita ko kasi they are very competent but they just don't have any direction. That's why I want to motivate them. Siyempre, I will reprimand them for their own good. Sabi ko sa nila, we have to look for the best of ourselves. Kasi pag inisip mo na you are just okay for everything, talagang hindi ka mag-grow. And then, we have to make BDEO as best as possible like before. Hindi tayo kontento sa ganito lang. We have to do it everything na kaya natin because we can be at par with other districts. Yes.
Huwag mong sabihin na taga-BDO man lang ako, taga-BDO man lang ako. No, it's Hindi not like porket that. maliit lang ang Oo. area of Taga-probinsya man lang responsibility. ako. Huwag sabihin mo na ganun. I am from Biliran District Engineering Office. I am working in Biliran Engineering Office. I am a DPWH employee and I can do whatever other district can do. Yun sabi ko sa kanila. Taray. Yes, ma'am po. Yung sabi ko sa iyo, I am like a tatay. I am like a family man to them. Kahit to, ang iba nga matatanda naman yung iba. And then, hindi naman ako confrontational na leader. Sa akin lang is that I want to motivate people. I want them to know that ako, I always care because achievement of the BDO is not using I, but we. Kaya sabi ko lang, we. Itong gawin natin, huwag mo sabihin na ako. Sabihin natin, tayo po yung sinabi ko. Then, I join with them. I would like to know what are their weaknesses, and then I would like also to know what are their strengths. Because I am their friend, I am also their father, I am also a disciplinarian to them. Sabi ko sa kanila, we have a hierarchy, but we should be able to respect each other. Yun po ang gusto ko mangyari. Motivational leader po ako. Galing. And lahat ng ahensya kailangan ng ganyan. They need somebody to look up to, they need somebody to guide them, to correct them, if, di ba? If ever may mali, turuan kung anong dapat. Pero sir, going back you mentioned about doing the seminar or training with regards to flood control sa Japan. Yes, ma'am. And kayo po ay madalas na kinukuhang speakers, Yes po, ma'am. resource person dito sa mga seminars dito rin sa Pilipinas, not only in the Philippines but also in Indonesia. Di ba nagiging issue sa ngayon ang flooding sa Pilipinas, Metro Manila specifically, and even in Davao, Yes po. di ba? Dapat isa ka sa kunin ng central office na magturo sa, di ba? I mean, come on, you were, kumbaga, hindi naman ho sa yung nangyari sa Ormoc was grabe talaga yon. Pero because of that, kinuha ka ng JICA, they trained you for that purpose. Di po ba? So, I believe, you should be one of the resource persons also for the central office na makatabang pod sa ilahang pananlitan, moabot sa panahon na maghimo na jud og master plan ang DPWH with regards to, flood controls, flooding in Metro Manila. Dapat makuha ka nila, sir, as resource person ba? O ma-elevate ba sa USEC ba? Or hindi naman sa this is not, I'm not pulling your leg or anything, pero with that kind of knowledge, not everybody is blessed with that, Not everyone, don't tell me, lahat ng taga-DPWH during the time of that flooding in Ormoc, pinagtagaan ng higayon ng JICA na makapag-training, di po ba? Yes po. Siguro, kayo lang po siguro from DPWH. Am I correct? Yes po. Imagine, laking bagay po yan. Talaga ma'am, yung sinabi mo tungkol sa recent po sa Manila na flooding, yung mga Japanese guy, yung mga consultant, saka yung mga flood control engineers natin, kasi may mga flood control engineers man natin na galing sa Cavite, galing sa Pampanga, galing doon. They are really have a pull yung tungkol kasi sa flood control, how to control the flood inside Manila. Iba-iba kasi ang factor, ma'am, sad to note po ba na we are making designs how to have this, to mitigate the flood. Kaso lang is, dalawa kasi meron tayong structural measures at non-structural measures. For the structural measures, we are going these structures na malaki, rebatement malaki. Yung sa atin naman, non-structural measures naman, we need the cooperation of the community. True. Mga Kasi yung basura. yes, ma'am. Yung iba naman, ma'am, sabihin natin na off-limit yung river, doon pa nagawa ng bahay ang mga tao within the river. Exactly. So, kahit ano pang klaseng design mo, ma'am, pag ulang masyadong tinatawag natin na quote-unquote, yung political will to remove those people from the river, wala din mangyari. So, if you observe po, there is already a sort of a master plan for every region. Sample yung Cavite City. Manila mismo, ma'am, may mga master plan ng tungkol sa drainage. Kaso lang, it's not well regulated. Sa akin lang opinion na, as what I observe, it's not well regulated kasi ang dami kasing tao na natin. And then, tapon doon, tapon dito. Kaya it's a fact talaga na during sa yung latest lang, ang daming basura ang lumulutang doon sa mga rivers natin. So,
hindi makaya sa ating mga pumping station, yung ating mga weirs na itapon natin lahat para magkuha yung basura, ang mangyari talagang mag-flooding po tayo. So, yes, we are doing our very best po yung aking mga kasamahan doon sa kuwan. Ito, one of our, if I may, I just want to Sure. say, yung sa Bonifacio, yung Global City ba yun, sa Yes BGC? po, GC. It was really in the newspaper na bakit walang baha doon? Because one of our mitigating measures is to put a sort of a basement under the entire stretch of a building. During flooding po, ma'am, lahat na tubig na nandyan sa daan, papasok doon, i-retard ang tubig doon. Doon muna magpundo. Then pag mababa na yung tubig sa labas, bago natin ilabas yung tubig sa loob. Ang galing. Ang galing naman. Yun ang ginagawa din sa Japan, din sa other countries, na sa ilalim ng malaking building, may mga basement sila doon na pag walang baha, it's a parking lot. Pag may baha na, lahat ng sasakyan papunta sa taas, ilalim, that would be a retarding basin. So, lahat na tubig nandyan sa ilalim. So, supposedly, yun sana ang mangyari. That's one also of one of our recommendation. Iba na, ma'am, is about right of way. Kasi po, na-overwhelm na tayo kasi sa mga tao na nakatira doon sa river na bank. Yes. If we are going to widen, which is one of the main aspect talaga na mag-control ang flood, is the widening of the river, ang dami ng tao. Malaki natin gasto natin. Then, kung isipin mo, pag maraming tao along the river bank, marami din mga trash at saka basura ang makikita. More na madadagdag. Yes. So, there must be a sort of non-structural measure saka structural intervention sa mga tao para maganda. Example ko dito po sa Biliran na. Dito ako sa Biliran ngayon. Yes. Maganda man sa atin dito, ma'am. Because during the time that I've been roaming around with all the rivers, wala akong nakita masyado ng mga tao na doon nakatira sa ating river. Ibig sabihin, ang mga tao dito, they are really conscious that if ever talaga we have to divert the flow of the river, ang mangyari, babalik sa atin yan, magkabaha tayo. So, I think people in Biliran, they are very conscious about baha. And then, yung atin doon sa daan natin na may kuntong tubig lang, hindi man yan baha, ma'am. That's so lang ng mga water outflow lang ba, yung mag-ulan, lalabas sa drainage natin, yun, hindi man yan baha, ma'am. So, maganda yung Biliran. Please maintain it that way lang po. Sana, no? Kasi ang problema lang, sabi nga ng tatay ko, ang tao dumadami pero ang lupa hindi dumadami, di ba? Hindi nadadagdagan. So, that most likely, it will become an issue in the future, pero in the far future pa. Kaya dapat, hopefully, karon pa lang, Yes, ma'am. meron na tayong mga Zoom, pamamaraan yes, para po. maiwasan yan na mangyari in the In future. the future po. Yes. So, ganito na ta sa imong office, kumbaga. Engineer, ano po ba ang mandate ng DPWH Biliran District Engineering Office? Mandate po. The mandate of the BDEO or the BDO is in consonance with the mandate po sa national government ng DPWH. Yung mandate kasi namin na talagang ina-adapt namin is that DPWH is the main infrastructure arm of the entire Philippines, of the country. By using technology, we can improve and we can provide quality infrastructure po. Okay. Yun ang ginawa din natin sa BDEO ngayon sa ating ngayon. If I may, I can discuss it with you. Ang nangyari kasi ngayon, ma'am, pag yung ating mga, with the technology that we have, kailangan natin itap yung ating mga, kasi we are now in the age magod sa information technology, yung mga gadgets natin. So, we have to also to upgrade. Di ba, ma'am? Ang upgrading natin, kung sabihin natin technology, we'll be using high-powered na ng mga survey equipment natin, yung ating mga computer, mga upgraded na rin, yung lahat-lahat po para we can be at pace with technology. At the same time po, efficient and effective yung ating delivery ng ating mga services. So, idagdag ko lang po, ma'am, kaagad, ma'am, sa ating mga tauhan, nagkaroon din sila ng maraming training po. That's nice. Trainings, and then sabihin ko na they must be competent enough and capable enough to be at par or to be in consonance with the mandate of the department as well as the BDEO. We can be proud as a member of the BDEO DPWH. Yun po. Okay. What changes, if any, have you implemented in the operations of the office to improve on, let's say, the delivery of services ng inyong opisina? Number one is to
the changes po I made po is that hindi man sabihin na hindi ginagawa yung previous administration. No? Yes. I just strengthen po yung ISO po, yung ISO namin na 9001:2015. You see, ISO po kasi ma'am, is standardization of processes. Okay. Kung ano yung process na inadapt doon sa central office, doon ang process na inadapt namin dito din sa BDEO. So pagdating sa mga tao dito sa galing sa main office, makita nila na we have the same processes. Then pangalawa is that yung training po, kasi sinabi ko sa kanila yung mga tauhan ko doon, sa mga staff ko doon, hindi ako gusto na mag-ayaw kayo pag may training. If you want to really upgrade yourself, sabi ko, you have to take the exam for as a project engineer 1, project engineer 2, project engineer 3. You have to take the exam about materials engineer 1, materials engineer 2. Sabi ko, dami may exam ka naman. Sabi ko sila, why do you have to take the exam? It's not for ngayon lang. It's for our future. Kasi pag alis na natin sa government services, yung ating mga accreditation, it can be used by the contractors. You can be hired by the contractors. Ibig sabihin, while you are now out in the DPWH, you can be hired by the contractors. May income ka na. Yes. Then pangalawa is that leadership skills. Kasi someday, somehow, ako as your district engineer, mawala din ako. Kayong mga bata, kayo ang maging next leader sa BDEO. So, you can be able to manage this office with the leadership skills na naibigay ko sa inyo. You can even improve it. Then pangatlo po is strategic po yung, kasi ang reklamo kasi minsan ma'am sa nung una namin, mabagal ang DPWH mag-progress billing. Sabi ko naman... Bagal ba? Hindi naman ah. Sabi ko... we make a strategic po na mga alignment ba. Ano mangyari? Sabi ko, we'll be having a meeting every quarter with the contractors. So sabi ko sa contractors, kami lang po ang office na tatawag sa iyo para tulungan kayo na makabill kayo. Kasi we really also understand yung stakeholders, ma'am ba? Yung mga stakeholders kasi, isipin mo ang contractor, pag may project sa atin, definitely mangutang yan ng pera sa bangko para ipuhunan doon sa project. Pag hindi ka makakuha ng billing after 2 months, ang mangyayari dyan, may interest na. So sabi ko, magtrabaho tayo, mag-assign somebody from your firm doon sa office namin, at yung officer, magkaroon tayo ng close relationship para lahat na kailangan namin sa kakailangan mo, magkaroon tayo ng efficient and effective na implementation. In that way, madali yung ating pagbilling. So, kasi we have the money po. We really have the money. Ang sa amin lang is that, yung iba kasi hindi alam, makapag-billing ba kami engineer? Bakit pag may accomplishment kayo, mapag-billing kayo? So, in that way, if you have a billing for this month, hindi kayo mababayad sa interest nyo. So, that is good business, sound business already. So, ang ginagawa ko. So, ano ba ang kailangan ng DPWH? Sa amin lang is that for complete documentation. So, responsibility po between both sides po. Responsibility dahil sa amin dito, saka responsibility doon din sa stakeholders po namin. That's one. And then, pang-apat lang po, ma'am, is that the sense of commitment. Sabi ko sa mga empleyado ko, we should be committed. We're not just only interested. Because pag sabi mong interested ka, it's only for your comfort zone. But if you are committed, kahit po nasa gabi ka na, you are doing this for your own good, for your future. Huwag mo isipin na wala akong overtime pay, kasi those overtime pay will just pass. Pero yung knowledge na makuha mo, that's the best way to improve yourself. Someday, somehow, ikaw, I'm just only an engineer 2. No! Someday you become an engineer 3, an engineer 4. You'll be someday a district engineer. Sabi ko sa mga tao na yan. Sabi, sir, janitor lang ako. Anong janitor lang ako? Sabi somehow, pag-take ka ng civil service examination, pag pumasa ka, mag-apply ka doon ng mga clerk, patas na patas, ibig sabihin, you have to work for it. Sana makakuha ka ng magandang fruit sa labor mo. There is never an ending story ba? You have to hope, you have to motivate yourself that really the fruit of your labor is over there. Never put a limitation on what you can do. Parang ganun, ma'am. Diba? Yes, ma'am. Always strive to be better. Study po, basa po. Prove yourself. Yes po, ma'am. Ganun talaga. Kahit puro stress na. Diba? Parang hugot, Dito, ma'am, pang stress, grabe yung stress. Diba? Stress. So, what are the infrastructure projects you are excited about because you know that it will be a big improvement to the lives of the Biliranos?
first and foremost po, I would like to mention talaga, pasalamat talaga ako kay Congressman Jerry Boyce Pina po. Ang laking tulong talaga niya. He's a very hands-on po na tao. Pagdating ko dito, nag-usap kami, mag-text kami, lalo na yung, kasi pag umaga mo, exercise ni Congressman, matakot po ako mag-text. Sir, pasensya na po, sir, please keep safe na po. Kaya ko ito. Yung pag ganun-ganun. No, grabe talaga. No. Oo. Bilang gani kami, ako ano na. Grabe. So, huwag naman ganun siya. Hands-on talaga siya, ma'am. Parang hindi siya matulog, lalo lang parang ma-excited siya. Ganito. Actually, ma'am, we have so many in the pipelines. Pero i-mention ko lang sa iyo yung mga, yung mga talagang a big impact po sa atin dito. Number one is that, sa national government kasi, we are really pushing ourselves to widen all the roads of the Biliran Circumferential. Yung ating dito, Circumferential Road. Kasi if you observe, Biliran is a tourism province. We have so many tourist spot dito. Kaya in our GAA or the General Appropriation Act, isa yung widening natin. Yes. Ang pangalawa naman is yung mga roads natin sa Congressman din yan. Yung roads natin papunta ng mga Pundol Falls ba yun? Pundol Falls. Ulan-ulan, yung sa Subing-Subing, Mga mga tourist spot. Ibig sabihin, if maganda na yung mga road natin, maraming tao papunta din dito. True. Ngayon, isa pa, nag-usap kami mga 2 weeks ago, sabi niya, maghanap ka ng para magkaroon tayo ng ilaw sa buong Biliran. Ibig sabihin, galing ka doon sa tulay mismo, makita mo yung mga street lighting kasi for the safety. So, if the entire island will be lighted with this kind of solar lights, ang ganda tingnan natin, ma'am. No? Ang ganda-ganda tingnan yung Biliran natin. Then, pag-apat na, yung ating tinatawag na Naval Diversion Road, yung Naval Diversion natin, ito yung mag-link, that is a multi-year project, ito yung mag-link from Barangay Santo Niño, Karay-Karay, Apa. papunta ng BPH, yung Biliran Provincial Hospital. Okay. Then, the second segment, doon tayo, mag-coastal road tayo, ma'am. It will connect doon sa Naval na terminal. Okay. After that, magawa naman tayo ng another road naman, pupunta tayo doon sa Antipolo. Okay. Then, lalabas tayo, road naman tayo, lalabas tayo doon sa Naval, Kaibiran, Cross Country Road. O, ibig sabihin, lahat po ng mga malalaking truck, malalaking mga vehicles, hindi na mapasok sa main doon sa Naval natin. Kasi grabe ho talaga ang nagiging, kasi hindi na pwede ma-widening yung yung town proper eh. So dapat talaga malimit, wala nang, at saka delikado rin po sa mga bata. Oo, mga bata din. Saka yung put-put, yung ko natin, marami kasi. So ibig sabihin, if you are coming from Leyte or from outside, pagdaan mo dito sa may kuan, papasok ka na doon sa may out ka na. So then, hindi ka makapunta ng Almeria o makapunta ka na doon sa Culaba, Kaibiran, o pabalik ka pa doon. So, Magkakaroon po ng kalsada from, you mentioned kanina, Naval Diversion Road, di po ba? Ito yung from the old hospital to dyan sa may iglesia, di ba? Iglesia ni Cristo na pasok doon. Wala ho bang from there, i-connect papunta naman sa Kapitolyo ba? Or sa Bipsu ba? Kasi magiging traffic din doon. Especially now na we know na Gaisano is building a mall. So, syempre, there may be some, kumbaga, passengers, vehicles, or people na would rather kanang mga, ayaw na din na muagi sa, dito sa munisipyo, dun sa pero go directly to wherever their destination is, unta makahimo taog or naa ba sa plano? As of the moment, yung amin sa pipeline yan is yung muna yung Naval Diversion Road. So definitely, yung sinabi mo sa amin ngayon na kasi Naval is really improving now. Yes, it's in our booming. Office, blooming talaga, ma'am. Booming talaga ang Naval. Booming talaga kasi McDonald's is coming. Yes. If I may, magsabi ko sa iyo. Sure. Yung Ano ba? yung natin, yung Gaisano natin pag mag-open, Yes. it's a big factor. Narinig ko pa, bisa ng Wilcon ko, no? They are planning talaga because saka yung Globe sa PLDT, yung mga natin, pumunta sa office, they're asking for a permit kasi maglagay sila ng mga bagong linya. Sabi ko, that's really needed in our Biliran kasi ang mangyari kasi dito, mahina masyado yung aming internet dito. Oo. So ano ang balita? Inaprobahan niyo ba? Baka naman pwedeng maunang yung balita dito.
Ngayon, they are asking for clearances kasi they are planning to put some fiber optic. Ang kunan muna nila, yung tanong nila is paano pa mas makapag-install doon sa bridge natin. Okay. Biliran Bridge. Kasi if you observe po sa lahat ng mga biliranos din natin, pag pumunta kayo palabas sa biliran, yung ating causeway ngayon na sunugan, widen na, nag-widening tayo. Yes. Ito 4 lanes na sa kapapunta dito. Para we are really welcoming those visitors na flock of visitors going to our place. Yes. Saka, hindi sana ito, sa congressman sana ito, I was just informed, nakita ko sa listahan doon na there is a parallel bridge coming po. Ano ba? Parallel bridge sa biliran. Yung parang katabi ba na tulay, FS pa po, yung feasibility study, ibig sabihin, mayroong feasibility study na gawin kung kailan, pero at least it's already in the pipeline na nagkaroon ng feasibility study for the second biliran bridge. That's nice. Yes, hindi pa ingon na mag-construction na, pero the study itself alone is that it's a good signal po na there is consideration in the top management. Yes. Okay. 50 years na po yung ating biliran bridge. True. Isa din sa reason natin po na bakit hindi makaangat-angat yung ating dito mga businesses. Kasi limited kasi yung ating mga dump trucks, yung ating mga product papunta dito. Diba? Lakatans lang Oo, ang lakatans kaya. lang. Then, takutin kami, ma'am. Baka kung pag mawala yung bridge natin, Nalabaw. wala na, di ba, ma'am? Oo. Napanood mo, sir, yung Dante's Peak? Yes. Di ba? Parang biliran, bulkan. Ang daming bulkan dito. I mean, simba ko, di ba? God forbids. One way in, one way out. Ganyan tayo. Di ba? Kaya, Malaking bagay po sana kung kung masimula na yung feasibility, Yes, yun tapos parang makita sana FSO. ng national government na talagang there is a need. kasi, kung ma'am, kasama yung sa Nonico Bridge, Biliran Bridge, yung sa Liluan, may banda doon sa may Maasin. So, at least kasama yung Biliran Bridge natin sa feasibility study. So, Nice. it's part and parcel na nakita nila na need talaga. Yes. Oo, tagal na. Oo, matagal na talaga. Saka yung So, last lang po, ma'am, yes. is that the improvement po sa ating mga buildings po dito. Ay, oo. Tingnan mo yung ating Biliran Hospital. Yes. Imagine gaano kalaki yung ating hospital, no? Even though it's a region ang nagkanyan. Congressman Espina talagang he's doing his best na makaserve talaga dito sa atin. So makita mo, if ever magkaroon niya ng accomplishment yung BPH, yung ating government center area din, kasi nandiyan yung ang bagong DPWH building po namin. So we can be making... Ganda ng building nyo, ha? Nainggit kami sa Kapitolyo. Salamat, Congressman po. Kasi meron ganito, magpuno naman siya, din galing sa office namin. Pero talagang kasi makulit kasi si Congressman sa taas, makulit. Asa duguho yan, eh. Tawag siya ng tawag yung mga tao ba? Bakiko nga kasi si Congressman palaging pupunta dito, ganito. Sige sir. At least, lipay po me, kay yung aming mga concern ba, talagang nakuha namin. Then, last lang po, if you observe po, yung ating slope protection, yung bang sa gilid ng mga bundok ba? Yung mga major at critical project, ang mga critical section natin, nalagyan natin ng yung slope protection na. Yung netting? Yung netting talaga. Meron lang mga kunting lugar na lang yung sa Talahid area. Pero alam mo ni Congressman yan. Kasi sir, sabi ko, sir, we have to look for something. Then, ang central office naman, they're looking for funds kasi tapos naman yung 2024 natin. But hoping po na we can have funds po. Yun po, I'm so excited, ma'am, because Biliran will become a tourist and major destination po sa whole Philippines. And then, Yes, that's we the goal. in DPWH will be one of the instrument po with your help na magkaroon tayo ng fulfillment in our dreams. Yun po. Partnership talaga is very important. And cooperation. Diba? Magtulungan lang talaga. Ayun lang ang kailangan. Lahat aasenso. It's not I, it is we po. Yes. O, di ba? Tama sa ano nyo. Sa philosophy nyo sa video. So, engineer, since nakapagkwentuhan na naman po tayo, di lang tungkol sa inyong personal, ngunit pati na din sa inyong opisina. Mapunta naman po tayo sa kulitan portion ng ating kwentuhan with BM Roasting. Hindi ako takot. Hindi ka matakot? Wag, di mo kailangan matakot. Ikaw naman. Ang ating laro karong adlaw ay ang tinatawag na, ano man ba? The lie detector test ba?
Okay, the lie detector test. Lie detector test. Yes. A few moments later. Bato. Pick. Ay! Ano yan? Sino ako? Kayo ho ang... Ako ang Ako yung ganun. Ako yung... Kayo magtatanong. Okay. Ako yung makukuryente. As usual. Parang... Diba? Sanayan na lang yan. Hindi, parang baliwala na nga to. Parate na lang. Yun ba, ma'am? Labaw. Hindi, ambot lang. Hello, ma'am. Paano ba to? Tama na ba to? Okay. Ma'am, ang gabi itong question nito, ma'am. Ha? Have you fallen in love at first sight? I know, at first sight, no. No. Saan? Ito? Oh! Nakalag. So, ibig sabihin, hindi siya nagsabi na totoo. Oo. Ma'am, it's a lie, no? Hindi, lagyan na, sir. Game na na. Have you fallen in love at first sight? Ikaw naman. Ako na naman. Sana makuryente ka Yan rin. ka na naman. Wala na. Patusok-tukso sa aking puso. Dapat pala, dugtuman. Ay, hindi, matatalo rin ako. Wala. Do I press? Not yet. No? Okay. Have you ever ignored someone you knew in public? Yes. Feeling ko, wala. Thank you, Lord! Some miracle! Meron na rin na kuryenteng iba. Grabe pala ito. Thank you! Okay. Akala ko hindi malaman, ha? Ako na naman, ma'am. Ay, Ay, naku. okay, confident na ako ulit. Kasi sir, nakailang episode kami. Parati ako talaga yung nakukuryente lang. Oo? Promise. Oo, pila to? Si Mayor Haguros. Si Mayor Myra. No? Parati ako yung na ano. Pagbutihin ko ito ba siya? Ay, buti na lang ikaw in-interview ko ngayon. Ma'am. Grabe itong tanong na ito. Sir, nakaka-nervous. Nakaka-stress ka. If you won the lottery, Oh, okay na. would you still continue working? Yes, of course. Parang ayaw nyo Next lang ako. round. Gusto nyo lang talaga ako makuryente. Ayun na. Kasi you're given the time to think, baka ibahin mo ang tanong mo, ang sagot mo. Oh my God! Oh, ano na, kasi she's stealing the truth, di ba? Aliw ako! I love it! Okay, sir. Ako na naman, ma'am, ikaw. Oh my gosh, ang babaw ko! Hay nako! Kaya, ba't ngayon ka lang dumating? Ma'am, baka ba ito yung remote control sa ilalim? Ba't ngayon ka lang dumating? Okay. Would you lie to your partner to protect her? Would you lie to your partner to protect her? Yes, of course. Parang kurente na naman ito. See? Oh? Wow naman! Wow! Pwede. Appear. Ako na naman. Yes. Tabla tayo, ma'am, tabla. Parang scripted to ah. Sige. Ako na po. Ano po naman? Are you okay po? Yes. Ako po, hindi na ako. First I'm okay. I'm fine. Kinchana! Kinchana! Ting, ning, 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 ning. First time ako din na kuryente, o, di ba? Siyempre, okay na okay. Hello? Have you ever bullied someone? Okay na, one. Tay lang, hindi pa ako sumasagot. Ha? Hindi ko alam eh. Wala bang di ko Wala alam pa dito? naman ata.
Have you ever bullied someone? No. 1, 2, 3, go. Feeling ko wala eh. Wala nga. Ano naman? Ako nga nabubully nung high school. Oh! Another one. World record! Sana'y wala nang wakas. I love it! Ay, ang saya ko. Dapat dati pa kita yung Kinakabahan ako. talaga, sir. Kinakabahan ako po. Last na ni. Ay, Last. salamat. Last na. Have you ever friend-zoned someone? Yes. Honest. Kasi pag pogi tayo. Pwede na! Iba talaga eh, no? So, Well, sabihin, wala talaga. Parang maganda pa yun. Hindi. So, okay. Maraming salamat, Engineer Erwin. At pinagbigyan niyo po ang aking imbitasyon na may interview ko po kayo ngayong araw para sa Kwentuhan with BM Roslyn. I am so happy to have interviewed you kay dumo ang akong nahibawan dili lang bahin sa imong personal nga kinabuhi, but of course, labi na sa imong pagiging DE sa probinsya sa Biliran. I would like to request kung maka-message mo sa atong mga viewers karong adlaw. Dako kong pasalamat po sa pag-imbita ni Ma'am Roslyn sa ako, aning programa, ang Kwentuhan ni BM Roslyn. Dako salamat din kay Ma'am because we really need this kind of forum for us because we in the BDEO are really wanting to be near to the stakeholders. Ang sa amin lang po, as an office, ang aming team, together, everything achieves more po. Sa akin din, if ever yung mga tauhan, ang yung mga ating mga stakeholders po ng Biliran po, if you have some complaints, if you have some concerns, please lang po, you can have our PIO, magka-text kayo sa amin, or maka-open kayo punta kayo sa office namin, so that you can be able to have your concern answered immediately. Huwag na nga i-Facebook, kasi pag Facebook kasi mag-iba yung isip ng ibang tao. Then, sa amin din, we have to act immediately hanggang sa makaya lang po namin, ma'am. Yes. So kami din, nagpasalamat din kami po, ma'am, nga with all the your support. Kasi lahat ng mga supportan nyo, we can be as efficient as possible. And then, one lang po is that I want to tell the people po sa lahat-lahat na kami po sa DPWH, we are really proud to be part of this office po, together with the help of the LGU, together with the help of you, Congressman Jerry, na sana we can be united in making this province of Biliran great and be a tourism hub for the entire in the future to come. Salamat po sa inyo lahat. Salamat. Thank you, thank you. Sana po ay may impormasyon, aral at inspirasyon po kayong napulot sa ating kwentuhan ngayong araw. Huwag ho natin kalimutan na i-follow ang ating FB account at mag-subscribe sa atong YouTube channel na parehong Roslyn Espina Paras po ang mga account names nito. Sugod karong episode, naatay pagkahimuon nga game pero para na sa atong mga viewers. Naatay ipopost na mga special words or items during the airing of this interview and future interviews, and while showing of the episode, magko-comment po kami ng instructions. Kung sino ang swerteng mabunot na may tamang sagot, tagaan namo og 300 pesos nga GCash. Palihog, paki-like ug share ang ating mga posts sa mga accounts natin sa FB ug sa YouTube upang mas dumami pa ang makakuha ng aral at katatawanan, labi na sa atong mga kaigsuunang Biliranon. Muli, ito po si Roslyn Espina Paras. Tara, kwentuhan tayo!